Hi be, it's si Francis Candy and welcome back to my channel. So for today's video be, hayaan yung ikwento ko naman sa inyo yung application ko papuntang UK. Habang nasa Europe ako be, nalaman ko kasi na pwede palang mag-apply ng UK visa kung nasaan ka man. So kung interested ka sa video na to be, please like this video, mag-subscribe ka na at i-share mo to. At saka kung meron kang social media, i-follow mo naman ako be sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook. Paki-follow naman be. Tapos kung mag-story ka, itag mo na din ako at Francis Candy. So ito na nga be, bago tayo magsimula, may mga nag-comment sa nakaraang video ko na naguguluhan sila na akala ko ba na nakawan, ba't may camera ganyan. Mga late nga po na upload yon, diba? So yung camera ko po, wala pa rin akong camera, cellphone pa rin itong gamit ko. Yung hikaw ko, wala. Ito, kwintas lang to na pearls, kinemerot lang to. Wala na yung kwintas ko na gold. So, going back, so for today's video, ikwento ko sa inyo yung naging proseso ng aking pag-apply sa UK visa in Europe while I'm having a tourist visa. And what happened, why I got denied. Alam ko marami sa inyo yung magtataka at mabibigla na parang, ha, totoo ba madidenied ka? Eh, ang dami mo nang napuntahang bansa. Diba? So, huwag ka mag-alala be. The feeling is mutual. Kung kayo is nagtataka, ako din be. So, habang nasa Europe ako be, andun din yung kaibigan ko na si Just the Explorer. So, ako nasa Germany side or Netherlands sa tawag dito, southern part nila. Tapos, si Jess naman nasa Amsterdam siya. So, nagkita kami for a time and then, nalaman ko na nag-apply siya ng visa to UK from Netherlands. So, it took him like 2 weeks to process everything. So ako naman, sabi ko hala, gusto ko rin pag nag-out ako ng Schengen, pumuntang UK. Kasi ito na yun, malapit na lang. Kumbaga be, sa halagang what, 50 euros, 100 euros, mga ganun. Makakarating na ako ng UK. Diba? At least bago man lang ako bumalik ng Philippines. Ang mahal-mahal ng ticket ba ng Europe to Philippines? Diba? Or Philippines to Europe and vice versa. Mahal. So ako parang andito na ako eh. So might as well makarating na ako ng UK. So kung ano yung papers be sa pag-apply be ng Schengen, ganoon din naman be sa UK. So meron ako. Pero ang problema ko, hindi ganoon ka-updated lahat ng documents ko. Lalo na wala ako sa Pilipinas and hindi naman ganoon kadali kumuha ng papers from Philippines na nandito ako sa ibang bansa. Pero syempre baka magawa ng paraan na ma-explain ko na dun sa cover letter ko. So, in-explain ko lahat be, ando na yung gamit, lahat na meron ako, pinasa ko na siya be. Pero may problem. Kasi, ang sinabit ko siya, like, tonight, nasabit ko siya tonight, kinabukasan yung schedule ko. Ang nangyari, nag-crash yung website nila. So, nung nandun na ako sa banking ng requirements, nandun ako sa bank, proof of financial capability, ganyan, nag-crash yung website nila. And then, na-finalize na yung application ko. So, nalaman ko na lang na ang pumasok doon sa website nila is yung last page ng financial statement ko. Which is hindi yung current state na makikita nila na, may pera ka pala, yung ganun. So, numalabas parang, syempre kakatapos ko lang mag-travel ng diretso. So, ubos pa yung pera ko. Nakita na lang nila rin na parang, parang hindi naman enough ata ito. Syempre dahil, I think enough naman kung ikukumpara sa iba. Kasi long-term traveler ako eh. At saka, hindi naman ako mag-i-stay sa hotel eh. Mag-i-stay ako nun sa kaibigan eh. Tapos, ang naging problem pa daw nila kasi is, hindi naman ako current, yung parang, mahina yung proof of stay ko sa Germany dahil parang iniisip nila, nakitira ka lang naman sa boyfriend mo, so wala kang permanent address. Ang problema sa akin is yung bank statement ko na hindi na send ng maayos sa pag-error ng website nila. And pangalawa is address ko sa Germany na parang, okay, so paano mo ma-prove na kaya mo talaga magstay sa Europe, sa UK. So dumating yung araw be na application na sinabit ko lahat be na requirements be doon sa UK embassy, parang nagbayad ako in person, ganyan. Tapos kinuha na yung mga biometrics sa akin, ganyan. Tapos siguro isa pang problem is hindi ko sinabi din doon na nagkaroon ako ng problem upon application na bank statement ko is hindi na send ng buo. Dahil doon ko lang na-realize na may limit pala ng pages yung pwede mong isend sa BFS for UK visa. So, kung hindi ko na-mention be, ulitin ko lang na anywhere in the world, kung nasaan ka man be, basta merong VFS dyan, kahit ano pa yung visa mo, basta Philippine passport, mag-apply ka, you can apply for
UK visa anywhere in the world as long as may BFS na malapit and meron kang requirement and mamimit mo yung criteria. So ayun be, nagdagdag pa ako ng actually additional 100 euros dahil gusto kong mahawakan yung passport ko na makapag-travel ako everywhere while nakaprocess yung application na aking visa for UK. Hindi ko na alam kung naging tama or mali yun. Siyempre may kita din naman nila yung pages ng passport ko na ang dami kong napuntahan, ganyan. And sinulat ko rin talaga yun sa letter ko. Kaso, ayun talaga, baka hindi pa talaga time para sa akin makarating ng UK. So, na denied tayo and I just have to accept that. And sabi ko sa sarili ko, maybe it's better na mag-apply na lang sa Pilipinas kasi sa Germany be online lahat. At least sa Pilipinas be magdadala ka pa ng hard copy, dadalhin mo siya sa VFS. Sa VFS ng Germany lahat online na lang. So yun yung naging problem ko and hindi ko maipo-prove yung like capability ko and sa kanila pa be dun sa letter pa be na binigay sa akin ng VFS. Kasi sabi nila na parang hindi sila naniniwala be sa kung ano yung vlogger, kung ano, parang medyo conservative pa yung konsulata na nagbasa. Hindi ko alam kung consul or sino ba yung nag-asikaso ng paper ko sa end ng VFS or ng UK Embassy in Germany. So dahil parang sa kanila hindi naman real job talaga yung ganitong work. So ayun, hindi tayo na-approve. Actually in total feeling ko halos nasa 400 euros yung ginastos ko para sa pag-apply ng visa. So kung susubukan nyo yon, mas maganda sa Pilipinas na lang, lalo na kung wala kayong kung Philippine passport pa rin kayo, sa Pilipinas na lang. Pero kung ayun, madali na lang kung nasa ibang bansa kayo talaga nakatira, i-try nyo na lang din. And let me know sa iba na naka-experience din ng something sa pag-apply ng UK visa. Honestly, ngayon, iniisip ko siguro, that happened last year last year. So, inuulit ko, that happened last year bago ako makarating na Amerika. Pero maybe this year, kung mag-apply man ako this year sa Pilipinas, sana hindi na ako mamroblema sa UK and sana I'll be better. Kung kailangan ko kumuha ng humingi ng invitation mula sa mga friends ko, hingin ako ng invitation. Oo, invitation lang be. Huwag kayong matakot sa mga kaibigan ko dyan na sa UK. Guys, please, I need your support. Help me. Message me in Instagram at Francis Candeye. And malay mo, dyan naman ako mapunta sa inyo. So, help me. Hindi ko alam eh. Pero kung hindi man nakatakda sa akin ang UK, it's okay. And for now, ayun lang yung gusto kong sabihin sa inyo dito sa video na ito. Kung meron kang gustong i-comment down below tungkol sa visa, tanong, comment down below. Gagawa pa ako ng mga special videos about sa mga visas para sa aking mga channel members. And sa mga channel members ko, kung meron kayong mga gustong malaman, gagawa pa ako ng special videos. Just comment down below. And i-follow nyo lang ako sa aking social media accounts at Francis Candeye. Sige na be, i-follow nyo na be. Please help me. Tulungan nyo ako guys. Maraming salamat sa inyo. So this is me Candeye saying, when you smile, don't say cheese, say big cheese. And mula pa rin be sa land of liberty and Kinemerot. Andito pa tayo sa Amerika, okay? As America po ako, okay? This is America. It's summertime, okay? Mainit. Whew! Until next time, let me know kung naging useful sa inyo tong video na to or hindi. Comment down below kung ano yung mga pinasa ko and ano pa yung pwede kong idugtong dito. I'll see you soon, be. Bye-bye!